Babae pala rin pa. Mga babae. Noong gabi rin iyon, na ika-22 ng Marso, ang Pangulo ng Pamunuang Magdalo na si Ginoong Baldomero at ginando na siyang nanatili sa bayan ng San Francisco de Malabon ay tumungo sa ilang pinuno ng Pamunuang Magdiwa upang makipagkasundo patungkol sa nagulong pulo. Ako hindi na magpapaligid pa. Kung may nakalulungkot at hindi ko inaasahan sa kaguluhan, makahato ang ating ito. Ngunit kung inyong mamarapatin ay nais humingin, na may patuloy ang lahat ng mga napag-usapan na nagkakasunduan. Kung inyong maayusan ay maaari na tuloy ang inyong kinabukasan. Ako at ang aking mga kasama sa paguluhan ay tinikiyak na huli namin pagdalo kung kayo ay sasakay. Kami wala ng pagtutol sa inyong bahay. Ang katunayan niyan ay nais namin bigyan halaga lahat ng ating nasimulan at pagkasimulan. Ngunit ay nasa lisan niyong hari, bukod sa ito na lisan niyo na katutuan, ay higit na nakasakit sa damdamin ng papa namin makaayos, lalong-lalo na sa nahalal ng Supremo. Walang ibang hangad ang aming pamunuan, kundi ang mapagkayos at muli kayo balik ang pagkakasundo ng lahat bilang magkakapatid. Kung inyong may papangako, nagagamitin ng Niente Rona ang magalang itong paghingi ng kamatawaran sa mga nasabi nito. Ipinapangako ko ang makakadalo ang lahat ng aming naamin sa pamunuan, kabilang ang Supremo Andres Bonifacio, upang may pagpatuloy ang halalan at iba pang mga bagay na napagkasunduan. Maraming salamat. Maraming salamat. Ika-23 ng Marso, nagtipon muli sa bahay asyenda ng Tejeros ang Pamunuang Magdiwa, kasama ang Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Sumapit ang ika-5 ng hapon, ngunit walang sino man ang dumating, maging ang Pangulo ng Pamunuang Magdalo na siyang nagpaabot ng paanyaya. Isa itong tahasang pababastos sa atin at sa buong pamunuan. Nararapat namin na bumuo tayo ng hakbang. Kailangan mapigilan ang anumang nais ng kanilang pamunuan na tuluyan sa bukid ng pamamahala sa buong bayan. Sang-ayon ako! Unang-una ay talaga namang walang kungsayan at hindi ka nang kaptanggap-anak na nagtatanggalan sa bagong pangulo. Mahalaga na iisang tao niya masulit ang mga pamilya ng ito. At umayon, ipinakalipas sa mga tao, hindi naman karapat-dapat ang masalan. Dapat mga nakalagati sa mangyaring halalan. Aling pagpalito, ang bimang at bilang at ang paligid ng ginawa, upang makuha ang pinila sa mga makahalan. Nabalitaan ko, si General Victor Rinaldo, ang simulat at nagpawal ng paanyaya ng Papang Pinuno at kaaling na sasakipan ang aming pamunuan. Marami sa ating mga kawal ang nagsabi para sa pagtutugtog ng kanilang mga nasasakitang lalawigan. Sila at hindi kayo mga tao kumingin sa plulong. At ito pa nakikitin nila sa lahat ng mapapang palulong at sa halos araw ng hindi natin pakikipaglaban upang tulungan sila magtanggol laban sa mga hostila. Ang hindi makapira pagkuha sa presidensya. Kung kayo, kahit ang makalat na isang kasulatan sa lahat ng mga kainat-kalit ng pamunuan at ang katipunan ng mga anak ng bayan. Hindi lamang dito, kundi pati na rin sa iba pang mga lalawigan. Iparating na walang maguluhan na naganap na halalan at iparating din ang di bakasyonal nilang gawa. Ipaliwanag na malinaw na sila nagsimula na si Galot at nararapat lamang na tutulan at kahit kailanman hindi kikilalanin ang anumang pamala ang kanilang tatatuyon.
Gabi ng ikatatlo ng Marso, sa kumbento ng Santa Cruz de Malabon, bayang saklauri ng pamunaang magdiwang, nagtipon-tipon ng mga kaanib ng pamunaang Magdalo, kasama ang bagong halal na Pangulong si General Emilio Aguinaldo at iba pang mga nahalal na opisyal. Kabilang sa mga pinaanyayahan ay ang nahalal na Kapitan General Arturo Ricardo. Matayin niyo po ang pinapagpaan sa ngalan ng Diyos at ng bayan. Natutuparin ko lubong katapatan at ilasin ang aking tungkulin bilang Pangulo ng Pamahalaang Republika Pilipina. Nangangako ang pagtatagpo ng kalayaan at ang mga taong magkikalaban para sa pagbawi nito. At itatalaga ang sarili sa paglilingkod para sa bayan. Mabuhay! Buhay! Buhay! Mabuhay! Buhay ang Pangulo! General! Aray, umalis pala yun. General Viva, ikinalulog ko ang iyong Pangulo. Ang mabulipas ng aking magaling sa pagdiba ang iyong nananawa. Ngunit na sa inyong lahat. Ngunit hindi matapang-aaraw naman ang panunupang ito. Magigisan di lamang ito ng lalong pagtako ng samaan ng loob sa pagitan ng mga nag-iwan. Kahapon, sa naganap na kapulungan sa Tejeros, hindi lamang nabuo ang bagong pamahalaang makapagtungkol sa ibang sikat. Nabigyan din ang pagkakataon ng nakararami na makapagsalita sa pamamagitan ng isang halalan. At sa tingin nila, sa atin nararapat na iginawat ang mga tungkuling makakatulong upang makamit ang inaasam na kadayaan. Tayong mga kinalugdan, hindi ba't nararapat lang tayo sumunod, suklian ng pagtanggap at sumupang tuto pa rin ang mga tungkuling ipinagkaloob nila sa atin? Kagalang-galang na Pangulo, ang mabulipat pabayaan na lamang natin si Vibora sapagkat siya'y napagkikilanang meron na siyang napangakuang ibang tao at marahil ay sa tingin niya na isang grupo ng mga praile sa paghahasik ng kabuluhan ang dapat mamuno sa bagong pamahalaan. Isang alsabalutan, walang pinanalunan digmaan sa kanyang pinanggalingan, kaya nagtungo dito at iniligtas ang sarili upang nakisali sa ating tagumpay. Nagpapakilalang Presidente Supremo at marahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay higit pa sa isang Diyos. Parang ba? Ikalawang linggo ng Abril. Sa patuloy na ofensiba ng mga sundalong Kastila upang tuluyang masakop ang Cavite, kinailangang lumipat ang lahat ng mga revolusyonaryo sa bayan ng Naip upang makapaghanda sa muling pagsalakay ng mga kaaway. Dito'y muli ring umigting ang tunggalian para sa pamamahala ng buong himagsikan. Sa dalawang magkaibang araw, sa parehong lugar, sa Casa Hacienda ng Naip, Sapa nagsagawa ng hakbang ang dalawang faksyon. Ika-17 ng Abril, nagtalaga ng mga bagong opisyal ng pamahalang Republika Pilipina ang Pangulo nitong si General Emilio Aguinaldo. Ika-19 ng Abril, nakipagkasundo si Supremo Andres Bonifacio at ang mga nananabing kaayon nito. Sa dalawa sa pinakamataas na general ng pamunuang Magdalo, sina General Pio del Pilar at Mariano Noriega. Matapos nating makamit ang makikipagkasundo ng karamihan sa mga pinuno ng grupong naghihimagsik, malugod kong ibinabalita na ganap na pagtibay ang pamahalaang Republika Pilipina. Buhay! Mabuhay! At ngayon, nais kong italaga ang iba't ibang mga mamumuno na makakasama ko sa buong revolusyon. Ay, Sa bisa ng kasunduang ito, ang lahat ng hukbong na papailalim sa ating pamumuno, sa matuwid o sa sapilitang paraan, ay pipisanin sa ilalim ng pamamahala ng kagalang-galang General Pio del Pilar. Kakibat nito, ang pagsumpa mula ibang pamahalaan na kikilalanin ng lahat. Makasisiguro kayo
Tayo ang magliligtas sa bayan sa panganib ng mga nagnanais magtaksil sa atin. Tulad ng mga ibang pinuno, Pariyak siya. na ang paraan, kinukuha lang ang mga tulad ng mga ibang pinuno. Walang iba, kundi ang mga tulad ng ibang mga pinuno na walang ibang alam. Kundi tayo